Canada, sa Australia, sa Saudi Arabia. Binabati po namin kayo ng isang magandang araw. Tayo po ay magpapasimula na sa ating gawain. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na narito kami upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa araw nito, upang ikaw ay dakilain ng Panginoon at sambahin. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, nakarapat dapat na sambahin at bigyan ng papuri ang Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay patawarin niyo sa aming mga kasalanan na nagawa, knowingly and unknowingly, o Panginoon. Kami po ay humihingi ng tawad sa inyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay maging karapat dapat kami na humarap sa iyong trono ng biyaya, o Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang buong linggo na ibinigay niyo po sa amin, na kami ay patuloy niyong iningatan, sinubaybayan, Panginoon, at binigyan ng support, Panginoon, sa aming mga financial needs, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, sa mga pagkain na ibinigay niyo po sa amin, O Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Sa umagang ito ay dinadalangin po namin ng aming Pastor Armando Santos. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanya. Nawa po, Panginoon, ay maisabuhay namin, Panginoon, ang mga salita na ipapadala niyo po sa amin through Pastor Armando Santos, O Panginoon. Patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon, at palakasin, Panginoon, sa kanyang pangangatawan, O Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, yung mga kapatiran namin na patungo pa lang sa sambahan na ito. Ikaw po ang mag-guide sa kanila. Ingatan niyo po sila, Panginoon, upang makarating sila ng maayos sa lugar na ito, Panginoon. And we're praying, Panginoon, sa the rest of our program today. In Jesus' name, we pray all of this. Amen and amen. Yung mga weekly church schedule po ay nakasulat po sa ating program. Kaya po in-encourage po namin kayo na iuwi po yung mga program natin upang patuloy nating tignan kung ano yung mga program and proceedings para sa ating sambahan. Basahin na lang po ninyo at para po kayo ay makasama namin sa mga gawain. Ang actually start po ng ating program ay 9 a.m. po nag-i-start with Sunday school and prayer time. Sa buwan po ng Marso, ang message team ay Nuggets of Wisdom from Proverbs. Yun po yung mga magiging paksa natin for the month of March. We'll start next week na po. Ang atin pong lunch sponsors for today ay sa pamilya po ni Brother Benji and Let Mandap. Thank you so much for sharing the blessings sa ating Panginoon. And next week po, ang atin pong lunch sponsors ay si Ate Puring Santos and family. Sa March 9 po ay wala pa po, so open pa po. Welcome po yung mga kapatiran na gustong mag-share ng blessings para po ating pagsalu-saluhan yung mga biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. Simula po sa March ay magtatalaga na tayo ng kitchen crew na mag-aayos at maglilinis ng ating used lunch utensils para po maging maayos po yung paglilinis at pagsasaayos po ng mga pinagkainan po natin. And ito po, hindi po ito parusa yung maglinis ng mga pinagkainan po natin. Ito po ay mga volunteer din na volunteer na i-assign. So, welcome po. And then po,
Mga program po, March Presider po sa March 2, si Fred Armando Cruz. And special number po si Baby Amelia Louie Afolo. So the rest po ay basahin na lang po natin sa ating program. And then yung mga kapatiran po natin sa sumapit sa kanilang mga kaarawan, si Ate Carmelita Mandap, si Ate Let, si Jobert Cruz, Arian de las Llagas, Romeo Bolina, at si Ella Juliano. And then, anniversary po, si Renz and Camille Virgin. Happy birthday po sa inyong lahat and happy anniversary. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. And then, ang atin pong financial report, pumasok po ay 17,056. Ang lumabas po ay 31. So we encourage everyone po na patuloy tayong magbigay sa ating sambahan para po sa ating mga gawain. And then, quote of the week, always demonstrate hospitality and kindness. Ngayon po ay tinatawagan po natin ang music team para po sa ating... Amen. Sa habang panahon, nasa atin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo po ay nasa panahon ng ating sama-samang panalanginan. This is our opportunity to come before the throne of grace of God in the name of Jesus Christ. Yung pong mga kapatiran natin na may mga nais na dalhin sa panalangin ay kayo po ay ayayahan sa harapan samantalang inaawit natin ang ating awit ng panalangin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay may magagawa? Amen. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay dumirinig? Amen. Amen. Kung tayo naniniwala, walang dahilan hindi tayo mananalangin. Kaya ating awitin ito as I invite you to come and together we pray and when we petition God in the name of Jesus Christ. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay lumapit sa harapan. Sa aklat po ng Gawa, sa panahong may pagsubok ang iglesia dahil sa nangyari kay Pedro,
the church were praying earnestly. Taimtim na nanalangin para sa kapakanan ni na Pedro. And as we pray together earnestly para po sa kapakanan ng ating mga kapatid na nakatayo sa harapan, I would invite everyone to please join us in our prayer. Let's all bow heads. Let's all close our eyes. Stop whatever we are doing. At tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, tulad po ng iyong mga anak sa aklat ng gawa, we are together, Lord, praying earnestly for our children, for our loved ones, standing before you, Lord, this morning. Acknowledging your power, grateful to your grace, because we know that you listen to the prayers of your children in the name of your Son, our Savior, our Lord, Jesus Christ. Yet, Lord, even as we thank you, even as we are grateful to you, even as we believe that you listen, that you answer our prayers, we pray that nothing will hinder your grace by forgiving us, Lord, sa mga kasalanan na aming nagawa, sa mga pagkukulang namin sa iyo, our failure, Lord, to obey your words, our failure to stand firm against sin. Lord, have mercy on us. Forgive us and cleanse us, Lord, from our unrighteousness. And this morning, Lord, boldly we come to you. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na mayroong mga tinanggap na pagpapala mula sa iyo. Especially those who celebrated their birthdays this week and wedding anniversary. Tanggapin mo nawa, aming Diyos, ang kanilang pasasalamat. And we know, Lord, that birthdays and anniversaries can be used to thank you for all the blessings that you have bestowed upon us. Ito nawa, Panginoon, ang nasa puso't isip ng aming mga anak, ng iyong mga anak, ng aming mga kaanib, na nagpapasalamat because pinasapit mo sila sa isa pang taon ng kanilang buhay, sa isa pang taon ng pagdiriwang ng kanilang kasal. Dalangin namin, aming Diyos, na patuloy nilang maranasan ang iyong biyaya, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagliligtas. Narito sa harapan, aming Diyos, ang iyong mga anak na humihiling ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Oh, we have prayed for them this morning and we are still praying for them. We may not be able, Lord, to mention all their names, but we know that you know who they are. Even the extent of their sickness or disease. You are our Jehovah Rapha, the God that heals our disease. And I pray, and we pray, Lord, in the name of Jesus Christ, pagpalain mo sila. Basbasan mo, aming Diyos, yung mga gamot na kanilang iniinom. Yung mga laboratory test na ginagawa sa kanilang, Lord, will prove improvement sa kanilang kalusugan. And we also pray, Lord, bigyan mo sila ng sapat na kakayahang pinansyal para po sa gastos nila sa kanilang paggagamutan tungo sa kagalingan. And Lord, we pray that their patience, their trust will not wane. They will continue, Lord, to put their confidence in you,
knowing fully well that in your own time, in your own way, according to your purpose, by your power, Lord, you will completely heal them of their disease. Oh Lord, I want to personally pray for Inang Rosa, who is in the hospital now. She is 98 years old, Lord, and she need to be operated on probably tomorrow. Oh Lord, I pray, nawa po ay kasihan mo siya ng iyong pagpapala. Bigyan mo siya ng kapayapaan. Bigyan mo siya, Panginoon, ng another lease of life that she will enjoy to the fullest. And I pray, basbasan mo, Panginoon, ang doktor na o-opera sa kanya. We would like also to remember in our prayer Inang Kandeng, who is also 98 years old in Nueva Ecija, the mother of Rick, that you also, Lord, will bless her with strength. Yung iba namin mga kapatid na may mga karamdaman, Lord, it is my prayer na hindi sila mainip, na hindi sila mag-isip, na hindi sila manghinayang, hindi patuloy sila, Panginoong, umasa sa iyo. Namin magagawa ang Diyos. Alam naming diringin kami ng Diyos. Kami na nagmamahal sa iyo, kami na naglilingkod sa iyo, kami na sumusunod sa iyo, Lord, I pray. Give us your compassion by healing, Lord, yung mga anak na may mga karamdaman. Sa harapan, Panginoon, ang iyong mga anak na humingi ng guidance sa mga desisyon na dapat nilang gawin. Bigyan mo sila, Panginoon, ng iyong patnubay. Ang kanilang mga pagpapasya ay maging tama ayon sa iyong kalooban. Nawa, aming Diyos, masubukan mo sila in all humility, asking for wisdom. Yung mga humahanap ng trabaho, Lord, provide them with jobs. Mga trabaho na hindi po maghihiwalay sa kanila sa iyo, kundi lalo silang lalapit sa iyo, lalo silang maglilingkod sa iyo, lalo silang magkakaroon ng basihan to put their 100% trust in you because you provide them with all their concerns. Salamat siya, Panginoon, na in this church we value prayer and we treasure our relationship with you. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, sa aming lahat, na dumadalangin, umaasa sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng magbibigay ng tithes, pledges, and love offerings. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na narito kami at nagpapasalamat sa mga
biyaya na ibigay niyo po sa amin, O Panginoon, sa mga financial support, Panginoon, na nagmula lamang sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na pagpalain niyo po ang bawat isa na nagkaloob sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na marapat lamang na ibalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng biyaya na nagmula sa iyo. In Jesus' name we pray of this. Amen. Amen. Ngayon po ay tinatawagan natin si Rick para magbigay po sa atin ng isang special number. Amen. Thank you, Eric. I guess every one of us must speak about Jesus' love, Jesus' power, and Jesus' rule in our life. It is a song of testimony. It is a song of challenge for all of us. We speak Jesus. Ibig sabihin nun, we share Jesus. And that is our topic for Sunday School next Sunday. Sharing your life in Jesus. Di ba? Walang takot. Parang si Rick. Si Rick po ay anak ni Jojo. Kapatid ni EJ. And wait until we listen to Ricky Joyce sing. Para mamamangha tayong lahat na truly yung sambahayan ni Jojo ay sambahayan ng mga manganganta. Okay? Ricky Joyce, ha? Good morning! Wala po si Ate Puring, wala si Precious Joy, wala si Aaron. They have to go to Tansa, Cavite, sapagkat yung aking inang, Rosa, kinuha namin sa Bataan nung Miyerkules, dinala namin sa Las Piñas dahil andun yung apo niya na doktor, si Dr. Wawi. And may hospital po yun sa Cavite, kaya doon dinala for observation and then for operation if needed by tomorrow or Tuesday. Kaya po wala sila. Malayo-layo din ang Tansa, Cavite. Okay? Ngayon po ay huling linggo ng pag-aaral natin sa ating theme for the month of February, which is Noble Woman or Noble Man. Marangal na babae, marangal na lalaki. And for the past 3 Sundays, we have listened to Pastor Ribo and Attorney Jury discuss about the life and the significance of their lives of 3 women in the Bible. Sino-sino po yun? Walang titingin sa notes. Sino yung una? Dorcas. Pangalawa? Deborah. Pangatlo? Priscilla. At bawat isa sa kanila, meron tayong binanggit na katangian. Alam mo, si Dorcas, ano yung katangian ni Dorcas? A woman of... Iyan naman ang sinasabi ko nga eh. A woman of kindness. Si Deborah, a woman of spiritual influence. At si Priscilla, a gifted woman. Nakatingin kayo sa akin. Yun yung kanilang mga legacy. Yun yung kanilang pamana. When we talk of Dorcas, when we talk of Deborah, when we talk of Priscilla, alam kagad nila ano yung kanilang iniwanan na pamana na hanggang sa mga sandalito ay nagsasalita sa atin, nagiging hamon sa atin, nagiging inspirasyon sa atin. Kaya po ang ating message title this morning is Living a Legacy. All of us will die. Sino sa inyo ang hindi mamamatay?
See? Sino sa inyo ang mamamatay? Wala rin. Lahat tayo. Sino sa inyo ang gusto ng mamatay? Yung mga lagi nagsasabi, ang hirap ng buhay, ang dami problema. Mamatay na tayo. Para nasa langit na tayo. Ayaw naman yun. But whether you like it or not, we will all die. Okay? Yung ang istorya namin sa grade 6, yung daw mad woman ni Guy de Maupassant sa France. In a span of 1 month, yung asawa niya namatay. Yung tatay niya namatay. Yung anak niya namatay. In 1 month. See? All of us will die. You see, Dorcas, si Priscilla, si Deborah, they died. But they died leaving a legacy. When we die, what legacy do you want to leave behind? Meron na po ba sa inyo na alam na ang ilagay sa puntod ninyo? Kung ano ang description ninyo? Pag hindi nyo pa alam, huwag muna kayong mamatay. Each of us must be able to come up with what you want to write on your tombstone when you die. Pag hindi nyo pa alam, huwag muna kayong mamatay. Mahihirapan pa yung maiiwan. Ano pa yung ano pa yung naiwan ni nanay na, ano pa yung naiwan ni tatay na, ano pa naiwan ni kuya, ni tito, na legacy niya, na ilalagay natin sa lapida. Ako, meron na Secret. Meron na. Very clear. Ang gusto ko malagay. Ang gwapong anak ni Entong. Okay? But it is very important sapagkat alam po ninyo, sa banal na kasulatan, karamihan na nasa Biblia, pangalan ng lalaki. Pero meron pong 600 women sa Biblia na pinangalanan. 600. At ilan doon, ang gusto kong banggitin sa inyo, na nag-iwan ng kanilang legacy. 10 years ago, nandun kami sa dining table namin sa bahay. Andun si Mandy. Pinag-uusapan namin, sinasabi ko, ano ba yung pwede kong ipamana sa inyong 3 magkakapatid? 10 milyon ba? 20 milyon ba? 100 milyon ba na utang? Alam mo, sabi ni Mandy, Dad, alam nyo, nabigyan mo na kami ng mana You have given us your legacy already. Eko, ano yun? Our faith, our education. Hindi na mawawala sa amin yun. You have given us faith, you have given us education. So, I was a little bit amused that Mandy is watching with us because of his work. He is in Japan. Naalala niya yon. I go, thank you, Lord. Yung pong ating pinag-aaralan, I want to make it clear as we will wrap up this Sunday. Yung pong ay kaugnay, sabi ko yan ay para sa kababaihan because majority of our members ay kababaihan. Pero hindi po natin ini-itsapwera ang kalalakihan. Yan po ay kaugnay sa core values ng Good Neighbor Christian Fellowship. Ang ating church, yun yung isang project ni na Raymond na gusto na lang iligay sa handbook ang ating Good Neighbor Christian Fellowship handbook. Doon maglalaman ng mga bagay na dapat nating maunawaan. At doon sa ilalagay nila yung 7 core values
yung core values, pangunahing pinapahalagahan ng ating church. Kailangan maliwanag po sa atin. Ang church natin, meron tayong vision, meron tayong mission, meron tayong core values, meron tayong fundamental truth na kailangan maliwanag sa atin lahat. Hindi po tayo basta isang samahan lang. We are bonded together with a common vision. Ano ba ang vision natin? We are a discipleship-based fellowship with our members engaged in discipleship Bible studies and adhere to the Great Commission of Jesus Christ to go and preach and make disciples. Yun ang vision natin. Okay? Ngayon, we have 7 core values. Pero titingnan po natin yung pang-7 na yun ay patungkol sa ating lahat, kaugnay ng ating topic for the month of February. So even yung ating mga miyembro, si John Paul, he is with us online. So surely si Santi, saka si John, naka-online sa atin. Ayan. Yan ang ating core values. A desire for God's glory, commitment to the Word, faith and dependence, love, family relationship, discipleship, at yung pang-7, individual contribution to the task. Pag sinabing individual, bawat isa sa atin, meron tayong contribution. Ano ba sa Tagalog ang contribution? Meron tayong bahagi. Hindi lang ako. Hindi lang si Pastor Ribo. Hindi lang yung ilan sa atin. Lahat tayo may bahagi saan? Sa gawain. Ano ba yung task sa Tagalog? Dapat gawin. Okay? Bawat isa sa atin may bahagi sa dapat nating gawin sa gawain ng Panginoon through Good Neighbor Christian Fellowship. Ano sabi diyan? We believe in the richness and variety of spiritual gifts that edify and benefit the church. Every believer receives a spiritual gift and has an important contribution in the kingdom of God. Hindi po kayo nakaupo lang dyan. Kailangan, alam natin, mayroon pala akong mahalagang bahagi na iiwanan. Okay? Sa mundong ibabaw na hindi pa kayo handa na iwanan. Ako, handa na ako eh. Alam ko na nga ilalagay ko sa lapid ako eh. Pagdating ko ng 90 years old, handa na ako. Handa na ako. 90 years old, handa na. 76 na ako eh. Di ilang taon pa yon? 14. Okay? By the time, may iba na nakatayo dito na nagpipreach. Diba? 17 years from now, 14 years from now, ilang taon ka na, Perry? 59 ka na. Hindi na ikaw yung nakatayo dito. Matanda na tayo eh. Okay? But every one of you who profess to be a child of God, a member of Good Neighbor Christian Fellowship, you have an individual contribution. Okay? Kaya po, tinitingnan natin maigi yung buhay ng tatlo na yun eh. Ano ang ating mapupulot? Kaya maganda, pagkatapos ng ating gawain, meron na kayong napulot. Okay? Si Abel. Kilala niyo si Abel? Kapatid ni Cain. Anak nino? Adan. Niisip niyo pa. Hindi ba? Tsaka nino? Ni Eva. Alam niyo ba ang kanyang legacy? Tingnan niyo sa Hebreo 11:4. Napakaganda. Through his faith,
Though he is dead, he still speaks. Bagamat patay na si Abel dahil sa kanyang pananampalataya, nangungusap pa ang kanyang buhay. What a legacy! Nangungusap in the sense that we can learn so many things about Abel na pwede nating tularan. Okay? Sino pa yung isa? Sa 2 Timothy, sino yan? Binabanggit dyan. Si Loy. Ano sabi dyan? Through her faith, he had a long-lasting influence on her household and the generations to come. See? Yung pananampalataya ni Loy, ang napamana niya sa kanyang sambahayan. Yung anak niya, sino anak niya? Si Eunice. Yung apo niya, sino apo niya? Si Timothy. Sabihin niyo, Loy, Eunice, Timothy. Lahat sila ay naging mananampalataya dahil sa lola. Dahil sa lola. Lola, lolo, the legacy that we can leave behind is faith. Be sure na ang inyong sambahayan ay mayroong pananampalataya kay Jesus Christ. It would be difficult for us to leave this earth na alam mong ang iyong mga anak ay hindi mo kasama sa pananampalataya. Si Loy, she made sure that Eunice made sure that Timothy belongs to the same faith. Now, babanggit ako ng ilang mga pangalan. Tingnan natin. Si Sarah. Ano ang legacy ni Sarah? Si Sarah, o si Eve muna. Si Eve, ayon sa Biblia, sa Genesis 3:20, Eve is considered the mother of all living. Given na yun. Siya ang ina ng lahat ng may buhay. Okay? Si Sarah, the princess whose name is recorded with honor, she is a noble woman. Wow. Parang Dory Sopas. Hindi ganun eh. Di ba? Rebecca. A woman with great potential. Chaste, mayumi. Pious, matulungin. Faithful, tapat. Loving, mapagmahal. Strong. Hospitable. God-loving woman. Wow, what a legacy. Di ba? Yan ang mga iniwanan nila eh. A loving woman. Isang mapagmahal na babae. Si Miriam, a prophetess, leader, pero a woman who overestimated herself. There was a time si Miriam, medyo tumaas ang pagtingin sa sarili. Pero God brought her down to earth. Okay? Legacy niya yun. Hindi na yan mawawala. So, ang legacy pwedeng positive, pwedeng negative. Hannah, a woman who believed in persistent prayer. In other words, Hannah is a prayerful woman. Wow. The widow of Sarephat. Oh, sino yun? Natatandaan ninyo yun?
The woman who accepted the challenge of faith. Kahit na wala na siyang pwedeng iluto the following day, ay dahil sa pananampalataya at pagsunod sa kahilingan ng isang propeta, inuluto niya yung natitira niyang wheat at oil, gumawa ng tinapay, hindi para sa kanya, kundi para doon sa isang prophet. Ano nangyari? Hindi na siya kinulangan ng iluluto. He accepted the challenge of faith. In other words, a faithful woman. And so on and so forth. Yung Jewish maid, nabanggit ko na ito. Yung batang babae. Di ba? Boldly, she talked about God. Kanino? Kay Naaman. Hindi niya tinignan yung kaliitan niya. Hindi maliit yung stature niya. Kasambahay lang siya. Pero sabi niya, if only Naaman will go to the prophet will heal him. And that exactly happened. Hindi na mawawala yun sa Jewish woman. The woman who spoke boldly about God. Para yung kanta ni Jesus, ni Rick, I speak Jesus. Okay? Si Mary, si Esther, the queen who risked her life for her people. Okay? Hindi niya inintindi kung siya'y mapapahamak, kundi dahil sa kapakanan ng mga Israelites. He risked her life. And that decision of Esther saved Israel. Okay? Mary, the most privileged, he followed the Lord. Kasi siya ang ginamit ng Diyos so that Jesus Christ will be born. She did not mind public ridicule kung sakali. Kasi dalaga siya. Pero sabi niya, I will follow the Lord. Okay? Are we willing to be like that? Yung kanina sinasabi natin sa ating Sunday school, di ba? We should show our love of God by following the Word of God. You cannot say you love God and will not follow the Word of God. Importante po yun. Marami sa atin, we love God, but do we really follow God? Baka nagko-compromise tayo. Baka pag may sitwasyon, inuuna mo yung hindi para sa Diyos. In your relationships, in your business, in your work, in your study. Never. Si Mary, although she knew that it can place him to a dangerous situation, she accepted the command of God. You will carry in your womb the Savior of the world. Di ba? Ganda. Elizabeth, a strong woman of character, a good life partner. Wow, si Elizabeth. Napakahusay na misis. Ayan, ha? Ha, Elizabeth, ha? Sabi dyan, a good life partner. O, kayo, are you good life partners?
Si Perry, nangingiti eh. Yan, di ba? Good life partner. Takot mo na lang. Ask yourself, am I a good life partner? Am I a helpmeet to my husband? Oh. Pagka masasagot niya ng yes, di maligaya asawa niya. Anna, a woman who was not destroyed by a broken heart. Si Anna, marami siyang heartaches. Pero may kanta dyan kinakanta yan ni Presi. Heartaches. Bring it all to Jesus. Di ba? Si Anna, marami siyang heartaches. Pero what she did was simply bring it to God. Oh, sino sa inyo ang hindi broken heart? Oh, tumingin sa akin ng matamas sa mata. Sino sa inyo ang hindi nagkakaroon ng broken heart? Okay. Oh, si Beth, ayaw tumingin. Yung widow, doon sa templo, yung tinignan ni Jesus Christ, nagdala ng kanyang handog. Ilan ang dinala niya? Dalawang pilak. Pero it was taken by Jesus as better than the one who brought hundreds and thousands of gifts. A widow who knew how to handle money. Nako, you should be able to handle money, manage money properly. Sino sa inyo, you manage your money properly? Wow! Di ba? Para hindi kayo makataas ng kamay, Maraming mga babae, meron silang healing ministry. Healing dito, healing doon. Na mga kapatid, hindi ko natatapusin. Marami yan 11:15 na. Meron po tayong bibigyan ko kayo ng pointers on what to do. What legacy you want to leave behind. What you want to live by. Nasa Biblia po yun Alam po ninyo, lahat ng aspeto ng buhay, nasa Biblia. Paninigarilyo, nasa Biblia yan. Pagkain ng ampalaya, nasa Biblia yan. Kaya pag hindi kayo kumakain ng ampalaya, hindi kayo sumusunod sa Biblia. Oh, see? Natatawa kayo. Sa Sunday School, pag-aaral natin yan. Ako, kumakain ako ng ampalaya. Yung iba dyan, ayaw kumain. Ito, ang aking i-share sa inyo. Sa Romans, and I hope that you can pick up even one of this. Lord, help me na matupad ko yung isa doon. At pag nagawa ninyo yun, the world will be better. Hindi na kailangan 2, 3, 4, isa lang. Isa lang. Okay? Romans 12:3-8. Okay lang ba English? O gusto yung Tagalog? Tagalog? Pero Tagalog. Ako naman ay okay lang mag-Tagalog. Roma 12. Ayan. Kung pwede nga ilagay sa Tagalog ni Ate Joy. Ito ay para sa atin lahat. Para meron kayong isang man lang mapulot dito. Babasahin ko, mahaba-haba Roma 12, simula sa 3. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, God's gift.
Sinasabi ko sa bawat isa sa inyo. O yan, no? Sinasabi ko sa bawat isa sa inyo. Huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. O ano ibig sabihin nun? Huwag ninyong ariing mataas kayo, mahusay kayo, magaling kayo kaysa sa iba. Okay? Ibig sabihin, dapat humble. We should be proud that we are humble. Tama ba yun? Ako, I'm proud, I'm humble. Huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Huwag naman sobra-sobra. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan. Wow! Self-analysis. Alamin niyo, ano ang inyong tunay na katayuan. Baka naman nagyayabang-yabangan lang kayo. Baka naman akala niyo mahusay kayo. No. You've got to know where you stand. Where your place is. Ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. No? Our faith comes from God. And we should be thankful that God has given us the opportunity to have faith. Ang katawan, tingin mga katawan nyo, malaki, mas malaki, ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Tama. Ang ating katawan, iba-ibang bahagi tayo. Ang kamay may sariling gawa. Ang paa may sariling gawa. Ang mata, ang tiyan, ang tainga, ang bibig, lahat yan. Ang puso, ang atay, okay? Ang appendix, lahat yan. Gayon din naman, tayo'y marami tayo. Ngunit, nabubuo sa isang katawan ni Kristo. We are many, but belonging to one body of Christ. Ang isa't isa'y bahagi ng iba. Si Alice, ikaw ay kamay. Si Susan, ikay paa. Si Jojo, ikay ulo. So on and so forth. But we belong to one body of believers. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba. Each one of us, every person who becomes a Christian receives a gift from God. Walang isang mananampalataya na walang gift. Kailangan lamang ma-discover. Okay. Magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na yan. No. These gifts, we must utilize. We must use. Okay. Ito yun. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos, prophesying, just like what I'm doing, I'm prophesying, I'm giving messages. Si EJ, nagamit na yan. Si Jury, yung iba sa atin, magagamit pa yan. No? In preaching, in prophesying, pagpapahayag, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. In other words, if God has given you the ability to preach, you use it. Hindi tayo dapat nag-second thought. Hindi tayo nagdi-delay. Okay? Kung paglilingkod,
serving. Maglingkod tayo. Okay? You may not have the gift of preaching, but you can have the gift of service. Do it. Maraming ibig sabihin yung service. Paglilingkod. Si Ate Piling, for so many years, naglingkod dyan bilang diakonesa. Hanggang ngayon, hindi nawawala yung title niya na diakonesa. Hanggang ngayon, naglilingkod siya sa maraming paraan. Si Dory hanggang ngayon naglilingkod sa maraming paraan. Gusto niyo bang malaman paano maglingkod si Ate Piling? Lagi kaming merong masarap na ulam na merong masarap na kamyas. Galing kay Ate Piling. Nagiging sawsawan ko yun. Hihiwain ng maliliit, Ate Piling. Merong sibuyas, may kamatis. Kulang na lang isda Si Dory, yung sopas. Yung mga apo ko, pagdating dyan, sopas kagad ang pinupuntahan. Lalo si Sansa, saka si Maika, yung pandesal, di ba? Gusto nila yan, yung sopas with pandesal. Maglingkod kayo. Sa linggo, may maglilingkod na sa atin. Mag-uugas na kayo doon. Okay. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo. Okay. Lagi nananawagan si Kuya Romeo niya, mga teacher. Alam niyo, mga teacher sa atin, gagaling Nauna pa estudyante Kasi gustong-gusto ng mga estudyante yung pagtuturo, kaya nauna pa sila sa teacher nila. Mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Okay. Sharing. Kung pag-abuloy, wala kang hindi ka sa pangangaral, hindi ka sa pagpipreach, hindi ka sa pag-aabuloy. Yan. Kung pag-abuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Ano ibig sabihin ng buong kaya? Hindi ka kuripot. At meron kang kagalakan na ikaw ay nag-aabuloy. Kung pamumuno, mga kabataan, Randolph, kung mamuno ng buong sikap. Masikap. Ano ibig sabihin ng masikap? Hindi ka pabanjing-banjing na presidente. Imimit ko kayo. Magkakaroon tayo ng tinatawag na SWOT analysis. SWOT. Andito ba yung mga, officers mo? Mamaya, 5 minutes lang, I will introduce to you what I call the SWOT analysis. Alam niyo ba ibig sabihin ng SWOT? Huwag muna, sila na lang muna. Buong sikap, sabi. Kung nagkakawang gawa, charity, gawin ito ng buong galak. Yan, simple lang. Mamili na kayo dyan. Ano ang inyong pwedeng gawin na masaya kayo? Marami pa yan Pero I'm just giving you several. Guide ninyo so that you will know what and how you will live your life from here on towards the end. So meron kayong legacy. Di ba? Ang hirap yata nung wala kang tutuntunin sa buhay. Para kang kung ano na lang ang mangyari. But if you have made a certain decision, prayerful decision, insightful decision, then that is start. The journey of 1,000 miles starts with the single step. Pray to God.
that God will place in your heart what He wants you to do according to His purpose. And you will never go wrong. Just like the characters that we had in the Bible, they all lived according to the purpose of God. And they left behind for us to study and to learn from. Di ba? At pagka nagkaganon, you will live a life of joy, of contentment, of fruitfulness, of productiveness. Hindi sayang. Yun ang ibig sabihin. Para hindi masayang ang ating buhay. Kasi kung sasayangin mo buhay mo, baka kunin ka na ng Diyos. Ay, total, sinasayang mo buhay mo. Halika na dito sa langit. Oh. Hindi ba? Iba sa inyo, ayaw pang pumunta sa langit eh. Pero gusto nyo nasa langit, ayaw nyo pang magpunta. Why? Because God still has something stored for you. Ang importante lang, meron tayong obedient heart. Itong mga to, yung binasa kong mga karakter sa Bible, all of them had obedient heart. Okay? If you don't have obedient heart, mahirap. You will live just like what life you have now. We want to have a better life. If you don't have a better life, you might find yourself having a bitter life. Okay? Amen po ba? Amen. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po na for the past 4 Sundays, we were able, Lord, to study what you want us to learn so that, Lord, we can make our life fruitful, noteworthy. Tulungan mo ang bawat sa amin, aming Diyos, to have that humble spirit, to accept what you want us to do, and do it with joy. Pagpalain mo, Panginoon, sa puso ng bawat sa amin, ang iyong mensahe. Now, we live, we die, we leave a legacy, just like the noble women in the Bible. Help us, Lord, na hindi namin masayang lahat ng opportunity. Hindi namin masayang ang buhay na kaloob mo. Hindi masayang ang aming relasyon sa iyo. So that anytime you call us to your home, we know that people will remember something important about us. Help us, Lord, to live this earth living a legacy. A legacy that people will always remember, that will always give lesson to everyone. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nanyahan po na tumayo po ang lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po that this last Sunday of February, you allowed us, Lord, to be in your temple, to offer you our praise and our worship together with the brethren. Salamat aming Diyos sapagkat iningatan mo kaming lahat mula sa aming mga tirahan safely to be in your temple today. Salamat aming Diyos sapagkat we felt and experienced the presence of the Holy Spirit, guiding us, Lord, through the hours of our being together in this fellowship. Nawa sa aming pag-uwi, taglayin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat sa aming buhay
sa aming sambahayan, sa aming kabuhayan, sa aming kalusugan. Hayaan mo, aming Diyos, na sa pamamagitan ng iyong lingkod, ay iparating mo sa amin ang iyong pagpapala. Pagpalain nawa tayo at ingatan ng Diyos. Naway kahabagan niya tayong lahat at subaybayan. Lingapin nawa niya tayo at bigyan ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabay-sabay po nating bigkasin ang ating commitment verse. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking Panginoon. O Panginoon, na aking malaking bato at aking manununan.